para sa akin, ang GOAT talaga sa PBA, Mon Fernandez talaga. Without no doubt. Kasi Junmar can be considered as one of the greatest, but not the greatest of all time. Junmar is unstoppable talaga sa panahon ngayon. Sa panahon ngayon, is very unstoppable. And because of his height, because of his ability, pero pangilan si Junmar sa'yo? Kung ganun, pangilan talaga? Siguro siguro mga nasa number 3. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. This video is presented by sportsplus.ph. Ayun, nakita ko kasi yung topic nyo is about Junmar Fajardo. Ano ba, siya na ba yung GOAT talaga ba sa PBA? Philippine basketball? Just to inform you guys, I've been a basketball fan. Way back pa, mga 80s pa lang yata or late 70s. Kasi I used to watch pa sila Samboy, sila Jola sa Mama's Love nun sa Rizal. Naabutan mo si Mon? Naabutan ko si Mon. I was watching Mon, si Don Ramon, nung paano na siya sa Toyota paalis na siya sa Toyota. Ano yung boss? Post-prime niya na? Post-prime na ni Mon Fernandez yun o prime niya pa rin? Prime niya pa rin yun. Prime pa din yun, bro. Paputa pa nga siya ng Beerhausen Actually, prime pa yan, prime. Total opinion lang naman. Kahit naman nung nasa San Miguel siya, prime siya. Bakit? Kasi, totoo yan. Totoo yun. Hindi naman siya mapapasama sa Philippine team natin sa Asian Games kung hindi siya prime 1990, di ba? He was the oldest. Ang kwento pa nga nun, urban legend, nagtina nga siya ng buhok just to play And he even had an injured arm. Right arm yata yun, nakabalot pa yun Alam ko, if you can correct me if I'm wrong So para sa akin, ang GOAT talaga sa PBA, Mon Fernandez talaga. Without no doubt. Kasi, ang pagiging GOAT kasi, hindi naman natin pwedeng ibase yan sa number of MVPs. That's right. Pardon my indulgence pero kumpara natin yung basketball noon sa basketball ngayon. Mas masakit ang basketball noon. And how come does Don Ramon, the El Presidente itself, lasted long ng napakahabang taon with that kind of physical game sa basketball? May tirahan pa dyan may away pa nga kung tutuusin Bro, wala kang wala kang tawag nito, wala kang deliberate foul nun Walang play foul yun. Foul is foul. The only time you will be thrown out of the playing court is pag nagsuntukan kayo. That's exactly. It. Diba? Kumpara mo ang basketball kahit sa NBA. Noon ang basketball noon tsaka basketball ngayon. Diba? And kahit sabihin mong kahit sino pwedeng maging 7. Well, Junmar can be considered, kasi SMB fan nga ako. Junmar can be considered as one of the greatest, but not the greatest of all time. Do you agree na number 2 na siya, Flo? Ha? Do you agree that he's next or considered silang dalawa na yung 1-2? Either way, sila na ba dalawa o meron pang next? Para sa akin number 2, pwede ko ilagay diyan si Bogsa Dornado. Pwede ko ilagay diyan si Bogsa Dornado, The Fortune Cookie. Pwede ko ilagay diyan si Abraham Columbus King. Pwede ko Happy King. Yes, Happy King. Pwede ko ilagay diyan si Alberto Gidaben. Yes. Two-time MVP yan. Diba? Halata na, Flo. Nahalata na, Flo. Walang kulay yung buhok mo, pero halata na. Kaya alam na. Halata na. Di ko nakilala yung mga sinabi ni Idol Flo. Kasi
I grew up sa Pasay, sa city of Pasay. Oo. And nung time namin, when I was watching PABL pa noon, yun ka sabi ko nga sila Samboy, sila Jolas, pwede kang, ang pinambabayad lang namin sa Rizal Coliseum noon is 5 pieces of bottle caps, any Coca-Cola products, Gen Ad ka na. Tapos pwede ka pa yung mga ano doon, dahil pa nagyoyosi ron sa May nakita nga ako, coach, nagyoyosi eh. Si Coach Pongalangala, si Coach ano, si Coach Pongalangala, si ba to, si kalimutan ko na tuloy. Jolly pa, Coach Jolly pa, ayun, ang balakas man ni Carino. Diba, what I was saying is, ang problema kasi, I mean, this is in general naman. It's not, the problem kasi, the only thing that we're seeing is the number of MVPs. Yes, I'm happy Junmar is the only player who got 6 straight MVPs and then he got his 7th. Kasi SMB fan nga ako. Yung type of play ng basketball kasi ngayon, di ko kumpara mo noon. And anyone who has the height of Junmar Fajardo, who was trained by Danny Ildefonso itself. Yes. Pagdating ni Junmar, di naman siya ganyan eh. Calvin Abueva even defeated him for being the Rookie of the Year. Talaga nagtyaga lang sa kanya talaga si Danny Ildefonso and si Mark Pingris na tuturuan siya. And it's a good thing that lahat ng itinuro sa kanya inabsorb niya. And with that kind of height, Go. Sige, go. Sorry. No, I was just surprised, no? Actually, na Florence, ito pinag-uusapan na yung 1 and 2 kanina. Teka lang, sorry para mas maintindihan ko si Coach Florence, Coach Flo, regarding, kasi you mentioned na hindi siya ang number 2 si Junmar Fajardo, and a lot of people, of course, marami mga bata Junmar Fajardo because of his accomplishments. How far is Junmar Fajardo? Is he even close? In your opinion, is he even close to Mon Fernandez? Is it a disrespect na pinag-uusapan na namin siya side by side? Kasi ang dami mo siningit sa gitna eh. Hindi ko maintindihan. Ang dami mo siningit sa gitna nilang dalawa eh. Malapit na ba siya sa number of assists na binitawan ni Mon Fernandez nung time niya? Sa number of rebounds, yes. The number of rebounds, yes. Malayo pa sa tingin mo? Hindi naman malayo, pero malapit-lapit na rin. Pero kasi, alam mo yun, why do I consider Mon Fernandez as the greatest player of all time? Sa PBA, Kasi, bakit? Siyempre, di ba, hindi lang sa points si Mon, si Don Ramon, hindi lang sa points, assist, rebounds, number of championships, steals, number of points, steals, depensa. Ang galing dumipensa ni Don Ramon. Hindi naman siya pinakamatangkad nung time niya eh. Don Ramon is just around almost 6'5 lang. Almost 6'5 lang. Mas matangkad pa sa kanya si Davin. Mas malaki ang katawan sa kanya ni Abby King. 'Di ba? So yung basketball IQ ni Don Ramon, kung gaano kalawak yung ginamit niya during his time. That's why he became one of the highest paid players yung time niya eh. Correct. Sabi ko nga, that's right. No disrespect to Junmar, pero 4 assists per game, 3 assists per game, sa sobrang luwag ng basketball ngayon, kumpara sa sikip ng basketball noon. 'Di ba? I mean, oo, sige, MVP, marami talaga. Kasi Junmar is unstoppable talaga sa panahon ngayon. Sa panahon ngayon, he's very unstoppable. And because of his height, because of his ability, pero pangilan si Junmar sa'yo, kung ganun? Pangilan talaga? Siguro mga nasa number 3, with all due respect. Number 3 na. Kasi pwede ko i-consider si Bogs Adornado as the number 2. Ang sa akin kasi, it's the way how they play basketball today and before.
Sa tingin nyo ba kung ang type ng basketball ngayon katulad nung dati, do you think he will get that 7 MVP with all due respect? Masakit, sabi ko nga, masakit ang basketball noon eh. Diba? And noon ang tao hindi takot sumupalpal. Si Philip Cesar, kahit gaano kakalayo, fast break na, hahabulin ko pa ni Philip Cesar. Diba? Ganun sila. Ngayon, Sir Florence, ngayon nga, magandang ako. Ngayon nga, hindi pa tumatama. Umaarte na ang player eh. Have you seen the reason why Asi Taulava reached the age of 47 or 48 still playing basketball and Kenny Williams still playing basketball kasi habang tumatagal lumuluwag na ang basketball. Ang basketball ngayon.